So ito guys yung ating problema ng ating sasakyan natin, yan, yan yung lumalabas. Sa inyo lahat, isang mapagpalang araw. So nandito tayo sa ating loob natin sasakyan. So nakadetect ako ng problema kahapon sa aking sasakyan. So gusto ko lang i-share to sa mga may sasakyan dyan na katulad ng aking sasakyan ay Citroen. Itong ating sasakyan ay Citroen. Citroen ang yun ang pronounce nila dito, Citroen. Pero pag binabasa ko Citroen, ito ay ang model ito ay C4, Citroen C4 Cactus. Yan o, Citroen Cactus C4. So nakadetect tayo ng problema. Ang ating sasakyan ay nagkaroon ng problema kahapon. So gusto ko lang i-share to. May mga nag-upload na siguro ito sa YouTube or Facebook. So gusto ko lang i-share tong para sa akin kasi sasakyan naman namin to. Alright. Plug in natin yung ating susi sasakyan and start natin. So pakinggan nyo, mayroon dyan tutunog at magbibip. So nadetect ko yung kahapon, nakadetect ako ng problema. So nakakatakot, baka yun tumutunog. Wait, hintayin natin yung dashboard. So yun, ito yung problema ng sasakyan natin, urea. So tinanong ko to company na kinuha na namin sasakyan. So ang problema nito ay ADB blue. Yung tangke dun sa likod kailangang i-refill. So gusto kong i-share kung paano ito refill at bumili na ako kanina. So tagal mag-load ng dashboard natin. Alright, yan lumabas na yung ating dashboard. So minsan hindi lumalabas, kailangan punta kayo dito sa arrow na to and diagnose natin. Left hand door is open. So eto, top up emission additive. So yan yung lumabas. So natatakot ako baka mamaya tumirik tayo. So nag-search na din ako. Yun pala ay kapag hindi natin na-refill lang tank ng ADB blue ay minsan hindi na siya mag-i-start kapag na-empty na talaga siya. So ito yung aking nabili. Nandito sa likod. Ayan. So ito yung nabili natin na ADB blue diesel exhaust fluid. So yan yung ating binili kanina doon sa Tokmani. So ang ibig sabihin po nito ay ADB blue is an aqueous urea solution that helps reduce harmful emission from diesel engines. Diesel exhaust fluid, ganun daw, that is injected into exhaust system of diesel vehicle to reduce nitrogen oxide. So para siyang parang injector, pero ito ay fluid ang ginagamit. So ganun pala yung sasakyan na to. At least ngayon bago lang natin naging sasakyan tong ganitong klaseng sasakyan. Hindi pa ako nagkaroon ng sasakyan na ganito dati. So first time natin magkaroon ng sasakyan kasi nandito na tayo sa Finland. So mga sasakyan dito ay mga made in Europe. So nandito po sa likod yung kanyang tangke. So alisin natin to. Yung tangke niya ay nasa likod, nandito. Sinabi ng may-ari, nag-search na din ako sa YouTube. Siyempre dapat mag-search tayo. Okay. Ito ang ating mga gamit. Baba muna natin. So kompleto tayo sa tools. Kasi baka tayo maplatan ay delikado, mahirap na. So hindi naman tayo mekaniko, at least kahit konting tutorials ay makagawa tayo. Alright. Kasi natin itong ating jackhammer, ang ating cover ay alisin natin. So nandito yung ating na sasakyan natin, yung ating reserba. So ang reserba ko, ang ginagamit kong reserba ay yung pang winter tire namin, kasi nabili namin itong sasakyan na to ay walang reserba na binigay. So pero may binigay siya na 4 na winter tire free pang winter, and may original din na pang spring. So ang ating gagamitin kapag na-flat ay itong ating winter tire. Okay, kalat. Hindi pa tayo nakapaglinis kasi hindi pa tayo off. Okay, so sinisingit ko yan dyan kasi minsan namimili kami, kailangan ng
kailangan ng mga plastic. So ayan, so ito yung ating i-injectan ng fluid. So ito yung ADB Blue, yan may nakasulat naman. Teka, mag-gloves tayo. So ang dumi ng ating pang-reserva kasi ito ay ginamit natin sa winter, so hindi ko pa nalinisan. Okay, isang araw tayo maglilinis ng sasakyan. Okay, ang laman nito ay 3.8 liters, sabi nung may-ari ng ating binilhan. So sabi ng may-ari ang laman nito ay 3.8 liters, yun o, 3.8 liters ADB Blue. So nabili natin ay saktong sakto, ito ay 4 liters. So magtitira tayo ng 200 ml, tama ba? So hindi ako magaling sa computation, ba? Okay, open natin to. Ganito lang po mag-inject ng ADB Blue. So meron dito sa loob na yan, may parang pinaka-hose, yun yung ating gagamitin. Okay, punasan muna natin at napakadumi. So every week naman to nililinisan ko. Ewan ba't laging may alikabok dito. Lagi ko tong nililinisan every week. Ay, grabe, alikabok. So open natin. Ayan ganun lang pihit yung ganun. Yan, okay. Yung lock ganun din. So ito yung cup nya, ADB Blue open. Okay, so 3.8 liters ang ating ilalagay. So 4 liters yung ating nabili. So makakapagtira siguro tayo ng mga 200 ml siguro. Okay, so ating i-inject na natin dito sa ating sa ating tangke. So linisan muna natin para hindi pumunta yung dumi sa loob. So may mga latak-latak yan. So lagyan natin itong pinakadulo nya. Okay, ayan na nga po. So mas maganda siguro meron tayong pinakapang sahudan dito. Okay, wait lang. Okay, lagyan natin ng tela para hindi kung sakaling tumulo. Wala kasi tayong pinaka imbudo, wala tayong strainer lang. Mas maganda siguro alisin natin yung ating gulong. Wait lang. Alright, yun, inalis na natin yung gulong. Mas magandang wala yung gulong para maluwag. So dapat nakamask kayo kasi malakas din yung amoy nito. Okay, so magtitira tayo ng 200 ml kasi 3.8 liters. So dapat magtira tayo ng 200 ml. Di ba ang 1 liters ay 1000 1000 ml. Okay, dami pa, more than pa yan, more than 200 ml pa yan. Okay, kunti pa. So ganyan lang po mag-inject ng fluid ng ADB Blue. 200 ml, kunti pa, more than 200 pa yan. Okay na siguro yan. Tanggalin natin to. Dapat nakamas kayo kung magaganto kayo kasi lakas ng amoy, ang baho. And cover, and yun din, cover din, baka madumihan. So at least dito pumatak yung fluid dito sa loob. Okay, and yung cup na malaki lagay din natin. Secure lang natin na naka sarado mabuti.
Yan. Okay. So yun. And babalik na natin yung ating mga gulong. Ating gulong. Isa lang pala yan. So ganoon lang po, mag-refill ng ADB Blue sa ating Citroen C4, sa ating Citroen Cactus, itong ating made in Europe na sasakyan. So ang pagpapalit nito ay depende sa kilometer na natakbo nyo. So kung confused kayo, basahin nyo yung manual book. Meron namang mga manual book ang ating mga sasakyan. So ang may ADB Blue lang naman ay mga made in Europe na sasakyan. Pagkakaalam ko, yun ang pagkaka-search ko. Whew! Okay, let's go. So open natin, buhayin natin, testingin natin kung lalabas pa ba yung warning na yun. Pinarga ko muna yung mga gamit kasi mukhang uulan, baka mabasa. So mamaya ko yan liligpitin. Diyan muna, and testingin natin. Susiin natin. Tingnan natin kung nawala na ba yung ADB Blue warning. Sara muna natin yan. So dito tayo sa loob. Tingnan natin kung nabibip ba at may warning pa ba. Okay. Okay. Alright. Tingnan natin kung nawala na. Ayun. Ayos. Nawala na sa ating sa dashboard. So yun, nakasurvive tayo. So yun ang mekaniko, na tuloy tayo. And punta tayo dito sa ating sa ating monitor screen. Punta tayo sa diagnose, check diagnostic. Ayun, nawala na. Left hand front door open. Okay, close natin. And naka-close na. And marapit na siya mag-service. Magpapaservice na ulit tayo. So kung may gamit lang ako na mag-change oil nito. So yan, ang service due niya ay 600 km. So panibagong na naman tayo nito. Bayad na naman. Ang mahal pa naman dito sa Europe. Kaya pinilit ko na po ako ng ADB Blue na yon. Kasi dito po magpapa-appointment pa, magbubuk pa kayo. Umaabot ng 3 weeks to 2 weeks bago kayo makapunta doon sa pagawaan. So Huwalto ang tawag doon. Huwalto. Nakakabulol. So ganun yung pagawaan dito, mga mekaniko. Pupunta pa kayo doon pagkatapos ng booking. After 2 weeks pa, ganyan, 3 weeks. Napakatagal, and ang mahal ng charge nila, grabe. So kaya pinilit kong gumawa at talaga nagiging mekaniko tayo dito. Sakit ng kamay ko. So at least ngayon nakasurvive tayo. Bumili lang ako ng 4 liters. So kasi ang capacity nitong ating Citroen ay 3.8 liters. So may natitira pa doon. So itatago ko na lang yun pang refill kung sakaling magkaroon ng aberya. Bawal po gamitin ng tubig kasi magbablock po yung pagkakaintindi ko. Sabi nung kinuhanan namin sa kasa, ang pagkakaintindi ko, magbablock yung parang pinaka fuel injection niya. Yun ang sabi niya sa akin. Hindi pwedeng gamitin tubig. Dapat talaga ADB Blue ang gamitin kasi ang baho nga kanina, parang ang sakit sa ulo. Amoy yung mga panghugas sa yung battery. Parang battery siya ng parang tubig siya ng battery, sorry. Battery na Parang tubig siya ng battery, yung battery ng mga 12 volts yung mga ginagamit sa atin. Sakit sa ilong. So ayan, nawala na. Good news. Nawala na. Naging mekaniko na tayo. So yun, sana may napulot kayong aral. Ganun lang. Open nyo lang yung cup na ganon. Unang-una gagawin kapag nag-warning na ganon, pwede naman tayo mag-search sa internet. Nandiyan naman ang ating Google. So lahat, hindi naman tayo perfecto. Lahat naman tayo ay pag merong hindi alam ay nagse-search sa hindi ko naman linya to, kaya inaaral ko na lang sa Google, at minsan matagal sumagot yung kasa na kinuha na namin sa sakyan. So bago ko naman pinalitan yon, hinintay ko muna yung message ng kasa. So ayun nga, parehas ang nasa isip namin. So, kasi mekaniko sila, ako naman nag-search lang, kaya nalaman ko kung anong problema. So inaral-aral ko na din. So madali naman tayo at nakakaintindi naman tayo magbasa. So at least may idea tayo, hindi yung tayo puro tanong-tanong na lang. Dapat mag-search din tayo So yun, maraming salamat sa mga nanood. Ayos na sa ating si Citroen. Uy, nabunutan ako ng tinik kasi ang sabi nung kasa, kapag ganun na hindi na kargahan ay may posibleng may posibleng hindi mag-andar, hindi siya aandar at mahirap siyang buhayin.
kasi nga na-empty yung ADB blue tank na yon. So kailangan lang tayo magre-refill ng ganun. Lagi tayong dapat para may ready tayong ganun, no. Pag alam nyong malapit na maubos yung mileage na tinatakbo ng mula nung nag-service, kasi doon nakadepende yata itong Citroen na to. So sa Peugeot yata meron din Toyota na mga ganitong may ADB blue dito sa Europe, ha. So kapag ganito pala, check diagnostic. So kapag malapit na pala tayo mag-due, bumababa din pala yung ADB blue nya. So dapat i-refill na natin bago natin dali sa kasa, at least menos gastos, diba? So yun lang, maraming salamat sa inyo lahat sa mga nanood dyan, and sana may napulot kayong aral sa ating video na to, sa pinakita ko na pag-refill ng ADB blue tank, ADB blue liquid sa tank. So mamaya tayo maglilinis at susundo pa tayo kay ni Mrs. Magtatapon pa tayo ng mga basura. So yun lang, maraming salamat. So ganito lang ang ating ginawa. Hindi na tayo gumastos ng malaki. Alam niyo naman dito sa Europe, talagang sariling kayod. Wala kayong bastang katulad sa Pilipinas, o kaya nung nasa Oman kami, punta lang doon sa mga mekaniko, bayad lang, pera lang papatakbuhin. Dito wala, kahit may pera ka, hindi ka basta makapagpagawa. Magbubuking ka at magpapabook ka at hintay mo yung araw na so hindi nyo magagamit ang sasakyan kung nagka-problema. So at least nagawa ko na paraan, and sana may napulot kayong aral at i-share nyo itong ating video na to, at para may makakatutod din na iba at makatulong sa iba. Yun, maraming salamat, at nagmamadali na ako at nilalamig na ako. Paalam sa inyo lahat, sa lahat ng nanonood dito sa ating premiere. God bless you all and keep safe always. Thank you for watching. To all viewers out there, bye bye, and thank you for your support to my channel. Bye bye, thanks.